Paano nga ba gawin ito? Ayan, ayan, ayan. Kita nyo? Angas, di ba? Kung gusto nyo yan, panoorin nyo to. Game mga kautak. For this video, ito nga pala yung sample data natin. Meron tayong dito list of vendors, ayan. And yung sample na products na binibenta nila. Ayan, for example lamang, ayan. And then, ang magiging objectives natin or tuturo ko for this video is kikreate tayo ng formula kung saan kada type natin dito sa part na to, ayan, dapat automatic lalabas dito yung mga data na natin na naglalaman nung keyword na nilagay natin dito. For example, yan, mga letter A, kung ano yung mga data na may A, may B, yun yung lalabas, no? At kapag walang laman, for example, naglagay tayo ng X tapos walang vendor na ganun, no? Walang naglalaman ng X, letter X sa vendor na dun sa mga data natin, is dapat ang lalabas dito is no vendor found, no? Yun ang mangyayari. Ayan, game na. So dito nyo ilalagay yung formula, no? Dito sa baba nung ating header, no? Ayan. So, ang lalagay nyo, equals, ayan, ang unang function is equals filter, ayan. So, filter function. Then, after that, mga kautak, itong array, no? Ano ba yung array? So, itong array mga kautak, ito lang yung range nung data na ipifilter, no? So, since ito yung data na ipifilter natin, so ito yung i-highlight natin yan, yung buong data natin, ayan. So, wag nyo na isama yung vendor or yung header kasi, di ba dito sa ating tab na to, meron ng vendor and product na doon na nilagay na natin. Then, after that, comma. So, dito sa include, mga kautak, ayan, include, ang ilalagay dito, magkikreate tayo ng bagong, or gagamit tayo ng isa pang function sa Excel. Ito yung is number. Ayan, is number, then open parenthesis. So, is number value, dito sa loob ng is number, gagamit ulit tayo ng isa pang function. Ito naman yung search. Ayan, search, and then open parenthesis ulit. So, yung find text dito, mga kautak, i-click nyo doon sa cell, no? Yung parang natin, search box, no? Itong cell na to, ayan. Itong B sa akin is yung B1. So, i-click nyo lang dyan. Then, after that, comma nyo na, ayan, comma, and then within text, no? So, yung within text, mga kautak, ito naman yung range na hahanapin yung text dito sa search box, no? So, since ang inano natin dito kasi sa tab ko is vendor tab, no? Magse-search ako ng vendor, no? So, ang ating within text, no? Balik tayo dito sa data na tab. Itong data dito under ng vendor, ayan. So, highlight nyo lang lahat yan, ayan. So, hindi kasi pwede yung dalawang column, no? Isang lang, ayan. At naman, kasi vendor tab to. Meron ako ditong product tab. Kung sa inyo, product naman or ibang tab. So, yun naman ang highlight nyo dito. Ayan. Then, after that, pwede nyo nang i-close parenthesis. Close parenthesis natin para dito sa search na formula. And then, after that, close parenthesis naman para dito sa is number na formula, and then close parenthesis naman ulit para sa buong formula natin ng filter. Ayan. Then pag enter natin dito, mga kautak, ang mangyayari is ayan. So lalabas na lahat ng data natin. Kasi dito blanco. Pag blanco kasi, lumalabas lahat, no? Mamaya, tuturuan ko kayo kung paano mangyayari na dapat kapag blanco dito, no, may dadagdag tayo sa formula, na kapag blanco dito, sa part na to, is dapat blanco lang din nandito, no? Para nag-make sense yan, no? Kasi wala ka pa namang sinesearch. Ayan. So, dito,
itong formula pala na to, okay na to kung ano na kayo dito, sapat na sa inyo kasi kada lagay nyo na dito ng keyword is automatic lalabas na or magpipilter na yung data nyo na kung ano lang yung naglalaman ng data dito. For example, ito, AYA. Ano natin, AYA. So, lahat ng may AYA doon sa vendor is lalabas. For example, BO. Ayan. So, lahat lang ng may BO, no? Yung keyword na BO, yun lang yung lalabas. Ngayon, may problema pa dito sa ating formula na nang ginawa. Kasi, for example, lagay ko dito ang X, no? Yan, X. Ayan, X. So, ang mangyayari, nakalagay dyan, hashtag calc, ganyan, parang hashtag calculate ba yan? So, kasi, sa list of vendor natin dito, walang data na may letter X. So, kaya yan ang nagiging output niya. So, ang nagiging problema, for example, first time yung ginamit, baka kala nyo is may mali sa formula nyo. Pero wala naman, no? Okay naman. So, wala lang data na may letter na X, no? So, para ma-avoid yan, no? Yung mga ganun na misconcept. So, dagdagan natin yung formula natin, no? Saglit lang naman or onti lang naman ang idadagdag ngayon. So, dito sa equals, no? Dito, pagtapos ng equals, lagay nyo lang if error. Ayan. Ay, mali pa yung spelling ko. If error. Then, open parenthesis. Then, this sa value, ito na yung value. Itong mismong ginawa nating unang formula. Yan na yung value. Then, after that, comma. Ayan, comma. Then, value if error. So, dito, ilalagay nyo na kung ano yung magiging value kapag naging error yung data. Kagaya kanina, no, yung may hashtag calc2, gusto nyong palitan yun. Anong maganda? So, sa akin, since vendor, yung sinesearch ko, ang pwede kong ilagay is no vendor found. Ayan, para ano siya, no, nagme-make sense. Kasi pag walang ganun na, na data, ang lalabas, no vendor found, no? Ayan. So, after nyan, enter nyo na. So, yun na yung magiging output. No vendor found kapag wala yung ganun. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Itong Y. Meron. Okay. Ayan. Ayan. Diba? So, ngayon. So, yun na yung okay na rin yung formula. Kung pwede sa inyo, okay na agad yan. Ngayon, ituturo ko naman kung, nandelete ko ba? Tuturo ko naman na kapag ito, blanco, dapat blanco lang din yan nandito, no? Para nga nag-make sense, wala ka namang hinahanap, dapat walang lalabas dito, no? Dapat kung kailan magkalaman to, dun lang magkakaroon dito, no? So, ang gagawin nyo lang, dadagdagan lang ulit natin yung formula, no? Mixing formula lang ulit, or maikli lang yung dadagdag. Dito sa before if error, type nyo naman yung if, ayan, if na function, then open parenthesis. Ang logical test dito, mga kautak, no? Dapat ito, yan. If ito is blanco, ayan yung gagawin nyo. If B1 or yung cell equals, ayan, para nyo yan, dalawang quotation, means if B1 is blank, if true, anong mangyayari? Pag true to, anong mangyayari? So, dapat blanco lang din. Yung magiging data dito, blanco lang. Ngayon, if hindi naman siya blanco, value if false, anong mangyayari? So, ang gagawin nyo, ito na agad yon. Value if false, ito na yon. Kapag hindi ito blanco, saka gagana tong formula na to. So, after nyan, close parenthesis, and then, ayan. So, okay na. Since walang laman dito, ayan, so wala ring laman dito o walang laman or hindi magpipilter dito. Ayan, so kapag lagyan na natin to ng laman, ayan, so saka na siya magkakaroon ng laman. Ayan. Ayan. So yun lang. So parang siya, no, pwede niyo siyang magamit, no, kapag meron kayong sobrang daming data na gusto nyo magse-search agad kayo dito, no, na tapos tawag dito keyword lang yung natatandaan niyo sa kanya, hindi niyo natatandaan yung buong name, no. For example, letter, napandaan ko may letter A yun, no? Tapos may letter B, sumunod letter B, ganyan. So pwede nyo tong gamitin, no.
And sana, no, makatulong sa inyo. Yun lamang po, na-miss ko to, use your brain. Maraming salamat. For more tips and tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.